Alright, good afternoon, future LPT. So sa mga magti-take this March 2026 na ng licensure examination for teachers. So andito naman tayo ulit. So magdi-discuss naman ulit tayo. Sasagutan na naman ulit natin yung mga actual question na lumabas sa Filipino major last March. So today, so sorry hindi ako nakapag-upload agad ng part 3. So natapos na natin yung 1 to 10 na mga video. Sa mga hindi pa nakapanood nun, tingnan nyo lang sa video ko kasi andun yung mga rationally at mga actual question na binigay ko dati. So ngayon, ipagpatuloy natin another 10 question, actual question for Filipino na lumabas sa Filipino major. So hindi natin patatagalin, sorry. So yeah. So pasensya na kayo nga medyo maingay kasi andito ako ngayon sa probinsya namin. Umuwi ako. So yeah, ipagpatuloy natin yung pagdi-discuss ng mga let questions. So let's go. Alright, so the first question na lumabas din sa Filipino major last September is ito, the first question. So the unang item natin, ang blank ay pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin, kaisipan, sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. Letter A, pagbasa. Letter B, pagsasalita. Letter C, pakikinig. At letter D, pagsulat. So ano ba yung correct answer natin dito? So drop your answer sa ating comment section. So upang malaman natin kung alam niyo yung mga sagot dito. Okay? So ito yung mga question na lumabas last September. So sana ma-remember nyo ito kapag na-encounter nyo ulit. Kasi posible din po na lalabas ulit yung mga question na to this March 2026. So, okay. So, meron na ba kayong answer from this question? Yes. So, wait natin yung iba. Alright. So, ang tamang sagot dito is yes, pagbasa po ang tamang sagot dito, letter A. Kasi pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng damdamin at kaisipan sa mga titik at simbolong nakalimbag sa pahina. So, meaning to say, yung mga binabasa natin ng mga titik, sa pamamagitan ng pagbasa, tinatanggap natin yung mensahe mula sa mga simbolong nakalimbag sa mga pahina. Yung pagsasalita naman, yung letter B, is yung pagbigay ng opinion or pakikipagkomunikasyon, no, sa ibang tao. Siyempre yung pakikinig, pagtanggap din po yung pakikinig. Alam ko yung sagot ng iba is pakikinig pero hindi po siya yung correct answer natin dito. So letter A po yung answer natin, which is pagbasa. Kasi nga pagbasa, pagtanggap ng mga simbolo o kaisipan na nakalimbag mismo sa pahina. So yung pakikinig, ito yung pagtanggap lang natin ng mensahe sa pamamagitan ng narinig natin, di ba? So yung narinig natin, so yung pakikinig po yung sagot doon. At letter D, pagsulat, syempre, ang pagbibigay ng opinion natin sa pamamagitan ng pagsusulat, sa pamamagitan ng paglilimbag ng mga titik. So, yan naman yung pagsulat. Okay, so the correct answer from the item number 1 is pagbasa. Okay, so drop your answer in a comment section. Tingnan natin kung ma-perfect nyo yung 1 to 10 natin na actual Filipino major na question na lumabas last March, I mean September. And then the next one, next question natin, let's see, naglalag yung laptop. Pagpapalitan ng ideya o pakikipag-usap upang makapagbahagi ng impormasyon sa isang bagay. Ito na. So, A, pagsasalita. B, pagsulat. C, pakikinig. At letter D, pakikipagtalastasan. Alright? So, drop your answer. So, alam ko marami dito magkakamali. From the question, pagpapalitan ng ideya o pakikipag-usap upang makapagbahagi ng impormasyon ukol sa isang bagay. Una, pagsasalita, pagsulat, pakikinig, pakikipagtalastasan.
Yes, the correct answer from this item number 2 is na walang iba kundi letter D, pakikipagtalastasan. So, alam ko ang sagot ng iba ay letter A, pagsasalita, which is yes, pwede rin po yung letter A, pero yung pinakatumpak talaga na sagot is pakikipagtalastasan kasi yung pagsasalita lang is yung pagbibigay lamang ng ideya. So ikaw mismo nagbigay ka lang ng ideya. So wala pong nagaganap na pagpapalitan mismo ng ideya. So meaning to say, yung pagsasalita, ikaw lang mismo yung nagbigay ng opinion, ng kaisipan sa mga tao. So yung pakikipagtalastasanan po, syempre, ito yung pagpapalitan nyo ng kaisipan o ideya. Kayo ay nag-uusap, di ba? So, kaya ang tamang sagot dito is letter D, pakikipagtalastasan. So, hindi ko na uulitin yung pakikinig. So, na-discuss ko na yung pakikinig at pagsulat. Alright, sino yung nakatamang sagot dito from item number 2? Perfect. Letter D po yung sagot natin dito. The next one, uri ng paglalahad na kadalasang nagbibigay ng impormasyon at instruksyon kung paano isinasagawa ang isang tiyak na bagay. So, paano nga ba? So, anong uri ng teksto ito? A, tekstong narrative. B, tekstong informative. At letter C, tekstong procedural. At letter D, tekstong persuasive. So, alin ba dito yung tamang sagot? Yung nagbibigay daw ng impormasyon at instruction. When we say instruction, sa English ay instruction, panuto. Kung paano daw isinasagawa ang tiyak na bagay. Ito ba ay narrative? Ito ba ay informative? Ito ba ay procedural? Or ito ba ay persuasive? Yes, the correct answer from this item is yes, letter C, procedural. Bakit procedural? Yung tekstong procedural po, ito yung uri ng paglalahad na kung saan nagbibigay tayo ng impormasyon sa pamamagitan kung paano isasagawa yung tiyak na bagay. Halimbawa na lamang ng mga, kung napapansin nyo sa mga cup noodles or noodles, meron kayong nababasa dyan ng mga instruction. Yan po yung example ng tekstong procedural. Kasi meron siyang procedure from the root word procedural. So yes. Yung narrative naman, ito yung nagne-narrate ka lang, naglalahad ka lang ng impormasyon, di ba? Yung informative naman, syempre, impormasyon, meron din siyang kaugnayan sa narrative. Samantala, yung persuasive, ikaw ay nanghihikayat mismo. Nanghihikayat ka lang. So, hindi ka nagbibigay mismo ng panuto, kundi ikaw ay nanghihikayat lamang sa mga mambabasa. Or yes. So, kaya ang tamang sagot dito is yes, procedural, from the word procedure. So, sino kaya yung nakatatlong puntos na sa item na mga sa item natin today? Just comment. Alright, for the next one, ang ale, ate, ikaw ay mga halimbawa ng A, parirala, B, sambitla, C, sugnay, at letter D, grapema. So, ano po yung tamang sagot dyan? Comment your answer. Meron akong nakikitang iba't ibang kasagutan. So, comment your answer, everybody. So, ano daw ang tawag sa mga halimbawa ng ale, ate, at ikaw? So, ano ba yung ang mga halimbawa nito? Alright, the correct answer from this item is yes. Sambitla po siya. Meaning, sambitla, na sambit mo lang siya ng bigla. 'Di ba? Sambitla yung tamang sagot dito. Hindi naman siya parirala, hindi din siya sugnay, hindi rin siya grapema, kundi siya ay isang sambitla. Sambit, na sambit mo lang siya, ale, ate, ikaw. So wala na siyang dugtong, wala na siyang karugtong, kaya nasambit lang siya. So meaning to say, sambitla po ang tawag, or ang correct answer natin dito sa item number 4. Yes, item number 4.
Alright, next item natin. Ideya ng paggamit ng iba't ibang wika dahil sa magkakaibang mga individual o grupo na may magkakaibang lugar na tinitirhan, interes, gawain, pinag-aralan at iba pa. So what is the correct answer? A. Teoryang sociolinguistic. Letter B. Teoryang heterogeneous. Letter C, teorya ng akomodasyon. At letter D, teoryang interference phenomenon. So, isa-isahin natin kung ano ba yung mga tinatawag dito. Okay, una ay ang teoryang sociolinguistic. Yung teoryang sociolinguistic, ito yung tumatalakay sa ugnayan ng wika at lipunan, ngunit mas malawak. At ito ay hindi tuwirang tumutukoy sa pagkakaiba-iba ng wika batay sa grupo at individual. So halimbawa nito ay iba ang wikang ginagamit ng guro sa loob ng silid-aralan kaysa sa wikang ginagamit sa palengke. So meaning to say, sa isang sosyolidad, society, so merong iba't ibang wika na ginagamit ang bawat tao. Iba yung wika na ginagamit sa paaralan, sa formal na setting, at iba yung mga wikang ginagamit mismo sa kalye or sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya medyo magaspang or balbal yung kadalasang ginagamit ng mga tao na wika sa informal na setting, kagaya na lamang sa kalye, sa kanto, or sa outside sa labas mismo ng silid-aralan. So sa medisina naman, iba naman yung wikang ginagamit doon, puro mga gamot, 'di ba? Ganyan. Kaya ang tawag doon ay socio-linguistic. Next, letter B. So yung letter B, teoryang hetero, binibigyang diin na ang wika ay nagkakaiba-iba dahil sa salik tulad ng lugar, interes, gawain at antas ng edukasyon. So ito po yung tumpak na sagot sa sagot natin sa number 4. Letter B po yung tamang sagot dito. Kasi halimbawa nito, ang kabataan sa lungsod ay gumagamit ng salitang slay o petmalu, samantala ang matatanda sa probinsya ay gumagamit ng tradisyonal na salita. So meaning to say, iba yung ginagamit na wika ng mga Gen Z or Gen Z na mga kabataan kaysa sa mga matatanda sa mga probinsya. Kaya mas formal o traditional yung mga ginagamit na mga salita ng mga tao na nasa probinsya at sa lungsod mismo. So ang tamang sagot natin sa number number 5 ata or number 4, wala kasi no item number yung ginawa kong presentation. 1, 2, 3, 4, 5. So panglima pala. So yung tamang sagot natin dito sa panglima is heterogeneous, yung nagkakaroon ng iba-iba na wika. So, sa magkaibang lugar na tinitirhan, interes, gawain, at pinag-aralan at iba. So, sa interes kasi, iba yung maaring magiging iba yung wika na magagamit base sa kung ano yung interes ng isang tao, di ba? So, hindi pwedeng magkaiba yung kanilang interest, ngunit magkapareho yung wika na kanilang ginagamit. So, hindi pwede yon. Kaya, ang tamang sagot dito is teoryang heterogeneous. So, ano naman yung teoryang akomodasyon? Tumutukoy sa pag-aangkop ng wika ng tao ayon sa kausap. Halimbawa, gumagamit ang formal na Filipino ang estudyante kapag kausap ang guro, ngunit magiging informal kapag ang kausap ay kaibigan. So, meaning to say, ang akomodasyon nakabatay sa kung sino yung kausap mo. So, hindi naman pwede na yung kausap mo ay isang guro, yung gagamitin mong mga salita ay informal, mga balbal or kahit ano pang salita. Dapat formal din po yung gagamitin mong wika kung guro yung kausap. So, dapat mo din i-base
sa kung ano yung kalagayan or estado ng taong kausap mo. Pagay na lamang kapag guro, doktor, nakakataas sa'yo, merong profesyon. So, dapat maging formal ka din. Kapag ganyan, formal na salita yung gagamitin mo. Kasi iba yung wikang gagamitin mo sa kanila kaysa sa mga taong like kaibigan mo lang, kumare mo lang, kapitbahay mo lang. So, iba din po yung wikang ginagamit mo kung paano mo siya i-accommodate. Yes, diba? So, yan po yung teoryang akomodasyon. At ang panghuli at teoryang interference phenomenon, tumutukoy sa impluwensya ng wika sa ikalawang wika. Yes. Halimbawa, I will go home. I will go na home. So, meaning to say, yung interference phenomenon, ito yung paglagay mo, pag-insert mo mismo ng unang wika mo sa ikalawang wika na iyong gagamitin. Kumbaga meron siyang code switching na nagkakaroon ng code switching na kung saan pinaghahalo-halo mo yung dalawang wika. Maaring Tagalog and English, pwede din English to Tagalog, or pwede din like sa amin dito sa Iloilo, gagamit kami ng Ilonggo to Tagalog. So, halimbawa natin, I will go na home. So, yung na is Filipino language. Yung I will go home is English. So, nagkaroon siya ng interference. Diba nagkaroon siya ng meron nagkakaroon ng paghahalo-halo ng wika. So, yes, yung tamang sagot natin from the item number 5 is teoryang hetero. From the word hetero, meaning hetero means different, diverse, magkakaiba-iba. Yung magkakaiba-iba, hetero. Kapag homo, syempre, pare-pareho. Kapag hetero, magkakaiba. Are we good? Yes. For the next one, nakatuon ang mga mata ng bumabasa sa particular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng material. So, nakatuon daw ang mga mata ng bumabasa sa particular na impormasyon sa isang tiyak na pahina ng material. So, be aware din po kasi yung iba dito, marami nagkakamali dito. Kahit simple lang siyang katanungan, maaring ikakabagsak mo sa board exam kapag hindi mo pa alam to. A, scanning. B, previewing. C, skimming. And letter D, casual. What is your answer? And by the way, before natin answeran yan, so sa nga gustong mag-avail ng mga reviewer namin, so meron ako mga hard copy dito. So meron din kaming GC group chat. So ito yung group chat namin. So meron diyang mga magti-take this March, naki-join na, naki-avail na. So kung gusto mo din mag-join, mag-avail ng mga reviewer namin, Gen Ed, Prof Ed, lahat ng majoring, Filipino, Math, English, Soc-Sci, Science, TLE, MAPE. So, meron din. Kung gusto mo pong mag-avail, just message me directly here sa TikTok or di kaya message me sa Facebook. So, ilalagay ko sa comment yung Facebook ko. So, you can search on Facebook and try to message me kung gusto mo mag-avail ng mga reviewer ko. So, napakarami po. So, meron akong mga hard copy. Meron din akong soft copy like mga Lorimar. Napakarami po. Yes, maliban sa mga Prof Ed, Gen Ed, Majorship, meron kaming final coaching, pre-board na pwede mong sagutan, pwede mong practicean. Tips kung paano ka makapasa. And syempre, eto, marami pa kami, meron pa ako dito mga reviewers, so pipicturean ko ito, isisend ko pa sa GC. Pero ang iba doon is soft copy talaga siya, ready to print, ready to download, and be sure lang po na wag nyo siyang i-share sa iba. So, kagaya nito, yung professional education, pre-board, and ito po, so ipipicturean ko po ito. Isisend ko din. Ito yung meron ako nito, Lorimar. So, Gen Ed po ito. So, yung ibang lumabas sa Gen Ed dito din po kinuha sa Lorimar. Kaya napaka-helpful ng Lorimar book. At syempre ito din. Lorimar din po, Prof Ed. So, very situational po. Yung critical thinking mo po yung ginagamit dito. Kaya nabili ko po ito yung tatlong books.
Meron pa akong isa doon, hindi ko na kuha pala, andun sa cabinet. Ang Filipino major, so yung ibang Filipino question din po nanggaling din doon. Yung lumabas sa Filipino major, nabasa ko din po sa book na yon. Kaya kung gusto niyo pong mag-avail, just comment and try to message me directly para ma-add ko po kayo sa aming GC at mabigyan ko po kayo or ma-avail po kayo ng mga reviewer for all major ship. Yes, for that one again. So, and also, nag-live din po ako every night. So, sa Gen Ed at Prof Ed at Majoring. So, para maging update ka sa live, just follow me para ma-notif ka kaagad kung nagla-live na ako. Okay? Yes, continue natin for this item, number 6, no? So, the correct answer is yes.